Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, hukbong sandatahan ng Pilipinas, sa Cebu na bibili ng barko, Pilipinas at Canada lumagda sa bagong kasunduan, China inaangkin ang Pag-asa Island. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagpahayag ng interes si Defense Secretary Gibo Teodoro na bumili ng mga lokal na barko mula sa Cebu para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, habang ang Cebu ay kasalukuyang logistical hub ng AFP para sa Central Philippines. Sinabi ni Teodoro na ang lalawigan ay tahanan din ng mga barko at kagamitan na kailangan ng militar. It will always be the heart of the Philippines. We have an important role to play here, not only in maintaining internal peace and security in Central Philippines, but for the armed forces, it will remain as a principal logistical hub where we need its location to service all our units as we expand outwards. So it helps both ways. And may I also announce, I'm happy to report that the Congress has promised us two things: the amendment of the modernization law and the procurement law of the armed forces, and number two, the strengthening of our self-reliant defense program or posture. That means to say, we will be able to invest long-term as equity partners or as purchasers for locally manufactured defense goods and equipment. And Cebu builds ships. Cebu builds equipment that we need, and therefore the synergy that we see today will continue, but in a different dimension, not only as a locator in the province of Cebu, but as a resource purchaser and a resource user of the services, goods, and other capabilities that your province can produce. So we encourage our legislators here today that we are waiting eagerly for these amendments by the end of the year, so that next year we can start to leverage the talents and the abilities of the people of the province of Cebu. Ang bayan ng Balamban, Cebu ay kilala sa industriya ng paggawa ng mga barko na matatagpuan sa 540 ektaryang West Cebu Industrial Estate. Kabilang sa mga kumpanyang nagtatayo ng mga barko sa Balamban ang Tsuneshi Heavy Industries na nakabase sa Japan, Austal Corporation ng Australia, mga lokal na tagabuo ng Advanced Catamaran Composites at Cebu Maritime Industry. Ang mga kumpanyang ito ay may pinagsamang kapasidad na magtayo ng hindi bababa sa 20 barko bawat taon, kabilang ang mga sasakyang pampasahero, bulk carrier, at yate. Habang lumagda na sa isang kasunduan ang Pilipinas at Canada na nagpapahintulot sa naturang North American country, para tulungan ang ating bansa na i-monitor ang coastal waters at high seas gamit ang Canadian Satellite Surveillance Program ayon sa Department of Foreign Affairs, gumagamit ang naturang programa ng satellite technology para matunton at matrack ang mga barko na iligal na nangingisda sa anumang lugar, kahit papatayin ng mga ito ang kanilang location transmitting devices para lamang makaiwas sa monitoring at surveillance. Maliban dito, makakatulong din ang programa para makakuha ng scientific data kaugnay sa lawak ng kanilang sakop na teritoryo at continental shelf. Iniulat naman ng PCG na siyang nagsasagawa ng nagpapatrolya sa West Philippine Sea na marami aniyang mga barko kabilang ang Chinese Coast Guard vessels at militia vessels, ang madalas na nagpapatay ng kanilang location transmitting devices. Inihayag naman ni Canadian Foreign Minister Melanie Jola na committed ang Canada na tulungan ang Pilipinas sa pagdepensa ng sovereign rights nito sa pinagtatalunang karagatan at paglaban sa iligal na pangingisda. Tina-target ngayon ng Armed Forces of the Philippines na bumili ng diesel-electric submarines sa huling bahagi ng isinasagawang modernization program ng militar. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sa gitna ng kasalukuyan pa ring pagsasapinal sa modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon kay Bronner, kabilang sa mga wishlists ng Philippine Navy ang pagkakaroon ng long-range equipments tulad ng submarine. Kung maaalala, ang proposed budget para sa submarine acquisition program ay nagkakahalaga ng 80 billion pesos hanggang 110 billion pesos kabilang na ang basang,
maintenance, at crew training nito. Aniya, bukod dito ay posible ring maisama sa Horizon 3 ang iba pang pangangailangan ng Philippine Navy para sa dagdag na sasakyang pandagat, na inisyal na itinakdang maipatupad mula 2023 hanggang 2028, sabi ni Bronner, ang mga proposed equipments na nakatakdang kunin ng kasundaluhan para sa Horizon 3 ay mas makapangyarihan at magkakaroon ng mas maraming bilang. Muling inangkin naman ng China ang pagmamay-ari ng Pag-asa Island noong Lunes at tinuligsa ang Pilipinas dahil sa illegal na pag-okupa. Dito, ang Zhangyi daw ay teritoryo daw ng China, at illegal na sinakop ng Pilipinas ang Zhangyi daw, na seryosong lumalabag sa soberanya ng China, sabi ng tagapagsalita ng Ministry ng Panlabas ng China sa isang press conference. Zhangyi daw ang tawag ng China sa Pag-asa Island. Ginawa ni Mao ang pahayag isang araw matapos tuligsain ng Armed Forces of the Philippines ang China sa paggawa ng mapanganib na maniobra sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, nangyari ang insidente noong Biyernes noong nakaraang linggo, October 13. Sinabi nito na isang barko ng Chinese Navy ang nag-shadow at nagtangkang putulin ang ruta ng isang Philippine Navy vessel na nagsasagawa ng regular na rotation at resupply mission malapit sa Pag-asa Island patungo sa Rizal Reef. Ngunit noong Lunes, sinabi ni Mao, ang paglalayag at pagpapatrolya ng barkong pandigma ng China sa tubig ng Zhangyi daw ay ayon sa batas at lehitimo. For the Philippine Coast Guard, we are still performing our Thank you, Mr. President. I will request our President to remain on stage to receive the humble mementos to be given by Secretary, Department of Transportation, Secretary Jaime J. Bautista, there are still some changes assisted by our stage party. based on how China react. For example, with the last Rore incident na nagkaroon ng water cannon, when we exposed it to the international community, they were criticized and condemned. And then the following Rore, hindi naman na nila ginawa yan. So I think our direction under this administration of exposing the aggressive behavior of China and maintaining our presence in the West Philippine Sea is very effective, no? To modify the behavior of China in at least adhering. Requesting the party for the Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.